Ang pera talagang mga titos, mga titas. Kaysa kamag-anak mo, kaibigan mo, malapit sa'yo, pag pera pinag-usapan, alam na this. Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. Pasensya na po. Kami po ay nag-garage sale. Alam nyo naman po. Oxy, yan, sila Ate Ruby, sila EO, sila si Tisay. Alam nyo na, kasi mga gamit to, yung iba, binibenta na namin. No spoiler, mga kababayan ko, ha. Yung Squid Game. Mas sana Squid Balls, eh. Yung Squid Game, mga kababayan ko, yung episode 1, 2, 3, siguro alam nyo na istorya to, pero itong episode 3 na to ng Squid Game, mga babayan ko, napaka depressing, depressing, mga babayan ko, nakaka-depress din, mga kababayan ko, kasi ang mensahe ng Squid Game na to, mga babayan ko, maybe siguro alam na interpretation, kasakiman, yung greedy, mga kababayan ko, yung katrayduran, mga kababayan ko, at saka sobrang selfishness. Yun lang, pero hindi ko i-story yung series kasi baka hindi nyo napapanood, mga kababayan ko. Nangyayari yan, mga kababayan ko, sa mga, I hate to say these words, kaibigan, or kamag-anak, or kakilala na ngayon mo lang nakilala, nakipagsoso sa iyo ng negosyo, and then ang katapusan, mga kababayan ko, ay lolokohin lang kayo. Ganun din sa politika, mga kababayan ko. Talagang tinanggap mo siya, sinuportahan mo siya, and then anong kapalit? Tinraidor ka. Di ba? Inimpeach ka pa. Parang politika ka, mga kababayan ko. Maano tayo sa pera, mga babayan. Alam nyo ba, ako'y dating nagre-real estate, siguro mga 25 years ago, mga babayan ko. Yun naman may age Mababa lang kasi, nagrekomenda ako na, ito, may gustong bumili ng lote, ganun. Mababa pa yung mga lote noon ang presyo noon Kailangan, or meron ako dapat doon 3,000 pesos. Ayun, nabili na yung lote. To cut the story short, yung nag-ahente, ako hindi binayaran ng 3,000. O binudol po ako. Ibig sabihin, kasi, greed sa money yun. Ako nagrekomenda, hindi ako binayaran. Ang ginawa ko, pinabayaan ko na lang. Katrayduran yun, di ba? Ikaw, first, may nangyari ba sa yung mga ganyan? Anong ginawa sa'yo? Laksa mong konti lang. Ganyan din. Naman, yung sa sidecar ng tricycle. Nagbenta kayo? Pinalok niya na benta na daw niya yung sidecar. Ngayon, sabi niya, bibigyan kang pera? Bibigyan daw. So, inalok ko naman. Doon nung pinakausap ko na siya doon sa bibili. Ayun, sila na nag-usap. Hindi mo kapatapos, binili yung sidecar niya. Hindi ka na tinakbuhan ka na. May mga ganyan na Pero mga kababayan ko, may aral din to. Yung katapusan ng episode 3 ng Squid Game, mga kababayan ko. Basta panoorin nyo lang. Ayokong spoiler alert to ka. Ayoko yung ganun. At saka, mga kababayan ko, maski ka mag-anak mo, pwede ka rin traidorin. Yung sasabihin, di totoo yan. Hindi naman lahat, mga kababayan ko. Pero pagdating sa pera, yung ibang mga natin, hindi nag-giveaway, di ba? At iba naman, sige, nag-sacrifice na rin, sige, parang, okay, matuloy na yan Hindi ka man nilalata, at lalo-lalo yung kaibigan mo. Nagkaroon ng reward, di ba? Nangyayari yun, Purge. Kunyari, ako'y wanted. Yung best friend ko, ang gobyerno, nag-announce sila na wanted, dead or alive. Nonoy Murillo. Ang reward,
5 million pesos. Tapos yung kaibigan mo, yung pinagkakatiwalaan mo, siya pala nagsumbong. Oh, dahil sa Purge. Anong nyo? Dahil sa Pera. di pera. Money is the evil. Money is all root of evil, mga babayan ko. Kaya si Oda kang hindi ka na lang kasi ipapahamak mo yung kapwa mo, yung kaibigan mo, kamag-anak mo dahil dito sa pera. Ito yung benta ng garage sale. Ayan, nakabenta kami. Sayang din hindi pambili ng ulam. Ano talaga sa politika naman, mga babayan ko. Si Pangulong Duterte, ano ngayon? Anong kalagayan niya ngayon? Purge, asan siya ngayon? I don't know. Hindi mo alam? Wala kang balita, nasa Hague. I mean, dahil maraming tinulungan niya si Duterte. Yun o. Ibig sabihin, ba, lalaya na siya? Lalaya? Baka doon, huwag naman sana. Ay, mga babayan ko, di ba, maraming tinulungan. Yan si Pangulong, nawala tuloy. Si Pangulong Duterte. Lalong-lalo na yung 2016. Alam niyo kung sino tinulungan niya? Ang tinulungan niya po, para maging senadora, si Risa Ontiveros. Ano nga si Risa Ontiveros, Purge? Siya yung nangunguna nagtagumpay na siya, napakulong niya si Pangulong Duterte. Ang second target niya, Sara. Para mawala si Sara. Meron siya meron siyang sinabi sa isang rally ata yun na kailangan mawala ang mga Duterte. Kailangan si Sara ay hindi maging Pangulo. Delikado raw ang bayan natin. Delikado bayan natin. Kayo nga, pag nanalo, mas delikado bayan natin. Di ba? Ayan. Si Marcos, tinulungan ni Sara Duterte. Anong nangyari? Tinraidor din. Binudol din, mga kababayan ko. Kaya, ang pera, talaga hindi naman sa lahat, pera ang nagiging sanhi. Power, mga kababayan ko. Kapangyarihan. Hindi akalain ewan ko ba kay Sara, bakit? Kasi ko, binoto mo pera si binoto mo si Marcos Pati tuloy, nadali tayo. Yun lang, mga kababayan ko, yung mensahe talaga. Kasi yung kwento nito, alam niyo naman hindi may spoiler to Di ba may premyo? Alam ko, Purge, kung magkano yung premyo yun, kung i-compare natin sa peso, 3 billion pesos. Kasi 64 billion, 1 ata, ewan ko lang, i-correct niyo kung sino nakapanood yung 64 billion, Purge. Kasi kung sino manalo, yun ang isa lang mananalo kasi, alam niyo kung sino nanalo? Ayoko. Panoorin nyo. Ayoko maging spoiler alert, mga kababayan ko Ayun lang, mga kababayan ko Kaya, yung mga kaibigan natin dyan, kung uutang naman kayo, sana may magbayad kayo. Sorry yung mga tatamaan dyan. Di ba, Purge? Yung nangungutang, kala mo, parang maamunto pa. Hindi ka naman mayaman para... maamunto pa. Pinautang mo, hindi man milyon o kaya 100,000. Siguro pinautang 5,000. Aba, yung nangungutang na, kala mo, maamunto pa. Aba, yung sisingilin mo, sila pa yung galit. Di ba? Hindi, unang singil, Purge, baka, kunyari lang, wala mang utang kay Perdi, so wala siya utang sa akin. Purge, baka pwedeng bayaran ng 1,000. Sorry, Tito Noy, kuya Noy, wala Yung pangalawa, Purge, kailangan ko pera Naku, wala pa Yung pangatlo, sinisiro si Perdi. Aba, nagalit si Perdi. Ganon, mga kababayan ko. Yung may mga taong pinautang nyo, sila pa yung galit. Di ba? Nangungutang ang maamunto pa tapos yung sisingilin mo na. At may kasalanan pa, yung nagpautang. Tapos sasabihin nila, ba't pinautang mo ko? ba't ka ba singil? Kulit mo. Iba naman dyan. Nangutang nga. Magantay ka ng bayaran kita. Yung iba naman, ang ginawa, tinakasan. Yung mga maramihan na utang yan. Ibig sabihin yan, hindi ka sincere. Nangutang ka, tapos hindi mo babayaran.
Oh, sorry sa mga tinamaan ha. Ako'y nangyari sa akin din yan. May kumari ako, tagal na yun, 1990s pa yun eh. Nagmamakaawa sa akin. Kasi maliit lang sweldo ko noon. Working ako sa May Makati noon. Pinuta ko ng 500. Goodbye na. Wala nang bayaran, di ba, Perds? May mga ganun. Sana sana hindi ka na nangutang. Humingi ka na lang ng tulong. Okay naman nagpapautang kayo, huwag kayo masyadong mabait. Siya. Sabihin nyo, sige, huwag mo na itong bayaran, tulong ko na sa inyo, ganun na lang. Pero kung sunod-sunod ang utang, huwag na, nako. Sinasamantala yung kabaitan nyo, ibig sabihin niya, mga babayan ko. Ito ang istorya ng Squid Game, episode 1, 2, 3. Greediness, kaswapangan, kasakiman, pareho rin yung kasakiman sa ingredient, words eh. Kaya maging aral sana itong, magaling yung Korea ng nito series nito, words eh. Kaya, bagay, palalabas sila, tapos minsan uulit ng mga Pilipino, mga nananraidor, tinulungan mo na, ikaw pa yung, tinuklaw sa likod. Maraming ahas tayong mga kababayan natin, lalong-lalo din sa Malacanang. Ilang mga kababayan ko hindi man ako nag-overacting, talagang panoorin nyo yan, mga kababayan ko. Maiiyak kayo, maasar kayo, magagalit kayo, di ba? Paki-subscribe, paki-like, at saka pa-share na lang. Binabati ko dyan ang aking mga mababait na mga subscribers, yung mga Miss Universe candidates, si Miss Togi Garao, alam mo kung sino ka. Bye! Ingat kayo.